Noong unang panahon, ang unggoy at ang pagong ay matalik na magkaibigan. Dinalaw ni unggoy si pagong sa kanyang kubo sa may baybaying dagat. Magandang umaga, kaibigang pagong. Ay, ikaw pala, kaibigang unggoy? Mabuti naman at napasyal ka! Matagal na kasi hindi tayo nakikita. Mainit dito sa aking kubo. Halina't mamasyal tayo sa baybaying dagat. At namasyal ang magkaibigan. Masayang-masaya sila sa pagkwekwentuhan. Walang ano-ano'y may natanaw si Pagong. Nalulutang-lutang sa dagat. Pinagmasdan niya itong mabuti. Nako, isang puno ng saging. Atin itong kunin. Sige, iahon natin. Kukunin ko. At mabilis na lumusong si Pagong sa tubig. Iniahon sa pangpang ang puno. Hirap na hirap si Pagong. Hoy, kaibigan, abutin mo naman. At ngingising-ngising inabot ni unggoy ang puno. Naku! Sariwang-sariwa ang puno. Kay lalago ng mga dahon. Oo nga. Siguro kakabunot lang yan. Buhay na buhay. Akin ito, itatanim ko. Iuwi ko sa amin at itatanim ko. Aba, huwag ka naman ganyan. Ako ang unang nakakita. Ako ang nag-ahon. Tapos gusto mong suluhin ngayon? Maghati tayo. Payag na ako. At hinawakan na rin ng mahigpit ni Pagong ang puno. Naghatakan sila. Ungol ng ungol si unggoy. O sige na nga. Payag na ako. Pero kailangan hating-hati at sa akin ang bahaging may dahon. Ito! At pinagtulong ang hilain. Pinapagong at unggoy ang puno sa kubo upang hatiin. Bigyan mo ako ng itak at hatiin ko. Akin ang bahaging ito. Akin! Walang nagawa si Pagong kundi ang pumayag sapagkat hawak ng mahigpit ni unggoy ang bahaging may dahon. Oo na, payag na ako. Akin ang bahaging may ugat. Kung ganoon ay uuwi na ako, baka pa ito malanta. Itatanim ko agad. At sila nga ay naghiwalay. Umuwi si unggoy na tuwang-tuwa. Pagdating sa kubo ay itinanim niya agad ang puno ng saging. Pinipilit ni unggoy na ito ay mabuhay. Tinidiligan pa rin niya ito araw-araw. Subalit patuloy pa rin ang pagkalanta nito. Samantalang si Pagong ay tuwang-tuwa. Ang kanyang tanim ay unti-unting nagkakadahon. Naku! Ano ba ito? Patay na yata ang saging ko. Ano kaya ang gagawin ko? Yuhu! Makalipas ang 5 buwan, tuluyan nang namatay ang tanim ni unggoy. Lungkot na lungkot siya. Ang kay Pagong naman ay naging mabulas at namunga. Wala akong swerte. Malas ako sa pagtatanim. Mabuti pa'y dalawin ko ang kaibigan kong si Pagong. Ano kaya? Nabuhay kaya ang kaniyang tanim? At lulugong lumakad si unggoy patungo sa kubo ni Pagong. Inabutan niyang nalulungkot din si Pagong. Nagtaka ng ganoon na lamang si unggoy. Bakit ka malungkot? Namatay rin ba ang iyong alagang puno? Nabuhay ito. Anong problema mo sa puno? Hinog na ang bunga ng aking puno. Hindi ko naman kayang akyatin upang anihin. Ha ha ha! Yan lang pala ang problema mo. Narito ko upang tulungan ka. Sayang naman ang pagkakaibigan natin. Ako ang aakyat at pipitasin ko para sa iyo. Natuwa si Pagong sa alok ni unggoy.
at sila'y nagtungo sa likuran ng kubo. Nakita ni Unggoy ang buwig ng hinog na saging. Takam na takam si Unggoy sa kanyang nakita. Sumingot siya sapagkat tila umaamoy na ang pagkahinog ng saging. Aakyatin ko na. Teka muna, mag-usap tayo. Ibaba mo ang lahat ng saging at paghahatiin natin. Sige, payag ako. Aakyat na ako. At mabilis na inakyat ni Unggoy ang puno ng saging. Pumita siya ng isa at tinikman ito. Nasarapan at pumitas muli. Nangalahati ang buwig ng saging. At ang kawawang si Pagong ay nanatiling nagmamasid at naghihintay sa ibaba ng puno. Kaibigan Abae, tirahan mo naman ako. Mukhang mauubos mo na ang saging. Hoy, Pagong kong kaibigan, balat mat malinamnam, hindi kita huhulugan. Nagalit ang kawawang Pagong. Nag-isip siya. Kumuha siya ng masiit na kawayan at tinusok sa paligid ng puno. Pahuni-huni pa si Unggoy at naubos ang lahat ng saging. Busog na busog si Unggoy. Huhuni-huni ito at didighay-dighay pang bumaba ng puno. Sa kanyang pagbaba ay natusok ang kanyang katawan sa mga slit. Alam niyang si Pagong ang may kagawa nito. Aray! Ikaw, Pagong, ang may kagagawan nito. Humanda ka. Natakot si Pagong sa banta ni Unggoy. Nasulyapan niya ang isang malaking bao ng niyog. Nagtago siya rito upang hindi siya makita. Inis na inis si Unggoy nang siya ay makababa. Hinanap niya si Pagong. Dumudugo ang kanyang tagiliran. Nakita niya ang bao ng niyog. Umupo muna si Unggoy sa bao upang alisin ang mga tinik na sa kanyang katawan. Dahil sa laki ng galit ni Pagong kay Unggoy ay kinagat niya ang buntot nito. Halos maputol ang buntot ni Unggoy. Aray! Aray! Aha! Nariya ka lang pala. Ngayon ay dudurugin kita. Ay naku, salamat! Durugin mo na ako, kaibigan. Sa bawat piraso ng aking laman ay panibagong Pagong ang iyong makikita. Sige, durugin mo na. Bilisan mo na. Nag-isip si Unggoy. Tila hindi mabuti ang parusang gagawin niya. Ikatutuwa pa pala ni Pagong ang gagawing parusa. Nag-isip siyang muli. Ha ha ha! Alam ko na. Itatapon kita doon sa malalim na bahagi ng dagat. Kaibigang Unggoy, maawa ka sa akin. Dikdikin mo na lang ako kaysa itapon sa dagat. Maawa ka naman! Hindi na ako galit, naubos mo man ang saging ko. Maawa! Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Kung ganoon, ngayon din ay itatapon kita doon sa malalim. Inihagis ni Unggoy si Pagong sa dagat. Natuwa si Pagong dahil doon naman talaga ang kanyang tirahan. Nang nalaman ni Unggoy ang kanyang pagkakamali, dumukwang siya sa gilid ng dagat at sinimulang inumin ang tubig. Di nagtagal ay pumutok ang tiyan ni Unggoy. Nakita ni Pagong ang mga pangyayari. Umahon siya sa tubig at nilapitan ang kaibigan na sumabog ang tiyan. Kawawa kong kaibigan. Kawawang Unggoy. Sakim ka kasi at may masamang ugali. Hindi ka tapat na kaibigan. Dito po nagwawakas ang kwento ng magkaibigang Unggoy at Pagong. Dito po napatunayan ang kasabihang tusuman ang matsing ay napaglalangan din.